Yan, so i-review natin ngayon itong induction cooker na nabili natin sa Lazada. Nabili ko siya ng 900 pesos, which is itong Kanazawa. So sounds like Mariazawa, di ba? Yun. So ito rin kasi nabili ko rin siya sa Lazada noong 3 years ago, itong Micromatic. So na-review ko na siya dito sa ating channel. Itong Micromatic na to. So maraming tanong dito, kaya sasagutin na natin siya ng minsanan kasama itong isa pang induction cooker na Kanazawa. Yan, so subukan muna natin itong Micromatic. Lagyan natin siya ng tubig para mapagana natin. Yan. So lagay ko lang dito yung wattage para makita natin. Yun. Then naka-on na siya. Pero wala siyang wattage kahit na naka-display. Naka-on yung ating display. Then tingnan natin yung kanyang function. So una yung soup. Dito nakasulat is 1,200. Tingnan natin kung 1,200 din yung nakalagay. Hindi. 1,377. So mas mataas yung wattage niya dito kumpara dito sa nakasulat. So mas malakas yung nakukonsumo. 1,200 watts dito, pero dito sa ating wattmeter nasa 1,368. Then lipat tayo sa steam. Sa steam is 1,200 din, pero dito is nasa 1,375. So mas mataas din yung wattage na nababasa ng ating wattmeter kumpara dito sa nakalagay sa kanyang display. Then yung kanyang water, so dito is 1,600 watts, dito is 1,575 dito sa ating wattmeter. So may 25 difference, mas mababa siya ng konti dito. Then yung ating slow fry is nasa 800 watts, pero yung ating reading is mas mataas, nasa 1,095, almost 1,300 watts kumpara dito sa nakasulat dito na 800 watts. So hindi siya slow fry. Then susunod natin yung stir fry. So 1,600 watts din yung nakalagay dito. So almost 1,575. So yung water at saka itong stir fry halos parehas. Parehas sila. Then susunod yung ating hot pot. Sa hot pot nakasulat dito is 1,000 watts. Pero dito sa ating watt meter nakalagay dito is 1,889, almost 1,300. So hindi siya 1,000 watts. So mas malakas yung konsumo niya kumpara sa nakasulat dito sa display. Then yung ating cook grill dito is nakalagay sa 1,200 watts. Pero yung reading ng ating wattmeter is 1,371. So mas mataas siya ng 160 watts kumpara dito. So mas malakas. Then yung ating fry, so dito kasi nakalagay is 200C. Di lang ako sure kung ano ibig sabihin ng 200C. Pero yung kanyang watt reading is nasa 1,366. Or tumaas ng konti, nasa 1,389 na siya watts. 1,390, 1,389, 387. Yan. So, halos nga naglalaro siya ng 1,380 something. Tingnan naman natin yung kanyang pinaka mababang wattage. So, babawasan natin siya. So, lipat muna natin siya dito sa ating nanyaring sa water. Dito sa water kasi 1,600 watts. Then, bababaan ko siya ng hindi pala siya pwede sa water. Saan ba tayo pwede magbawas? Dito sa cook rule. Hindi rin siya mabawas okay. So, degrees Celsius pala to. Kaya 80C.
So, yun, 80 degrees Celsius. So, sa 80 degrees Celsius, yung kanyang power, so kapag nag-spike, 1,287.80. Then, kapag nag-cool down, bumababa siya ng 275. So, from 275, tapos mag-kick in siya ng 1,200 watts. So, para siyang aircon. So, patay sindi. So, sabihin, pababa, lalakas. So, ganun siya. Next, itong ating si Maria Osawa. Itong Kanazawa na induction cooker. Yan. So, nakasaksak na siya. So, wala siyang wattage reading. So, i-on natin siya. So, wala pa rin siyang reading. So, tingnan naman natin yung kanyang mga set. Which is itong soup, steam stew, boil water, soft fire, high heat, hot pot, cooking, and stir fry. So, halos kumukha lang din siya ng Micromatic. Pero tingnan natin kung halos parehas din ba yung yung power output nitong dalawa. Okay. So, subukan natin muna siya sa soup. Ipat natin. Yun. Yan. So, naka-soup siya. 1,600 watts. Pero makikita nyo dito yung kanyang power output is 900 watts lang. So, mas mababa yung output niya kumpara dun sa dito sa display na 1,600 watts. So, halos mas kalahati, no? Oh, halos 600 watts ang difference. So, mas mababa yung konsumo nito. Kasi 1,600 to 1,000 watts lang dito sa ating watt reader. Then, yung susunod natin, yung kanyang steam stew. So, 1,800 watts yung ating nakalagay dito sa ating display. Dito naman sa ating watt meter, nakalagay dito is 998, almost 1,000 watts. So, may difference na 800 watts. So, hindi sila magka-match. Malayo. Dito, 1,800 watts, pero dito halos 1,000 watts. Then, lipat natin siya sa boiled water. Ito, boil water. So, nakalagay dito is 2,200 watts. Pero dito, nasa 1,010, 12 watts lang siya. So, malayo pa rin. Dito sa nakalagay dito, which is, dito is 2,200. Dito naman is 1,000 watts lang siya. Although, mas matipid siya kasi nga hindi niya talaga kinakain yung 2,200. Yun lang. Hindi lang natin sure kung, pero kumukulo naman eh. Ayun, napapainit naman niya yung tubig. So halos nasa 1,000 kahit na nakasagad na sa 2,200. Halos nasa 1,000 watts lang yung power consumption niya o yung power output dito sa 1,000. So, yung soft fire naman natin, which is ito yung 500 watts. Tingnan natin. So, dito, makikita nyo, na yung, pero hindi siya talaga 500, mas mababa yung wattage na wattage output niya. Ayun, 180, 180 lang talaga. Ayun, naka-fix siya sa 100, almost 180. Hindi 500 watts. 180 watts to 200 yung kanyang spike. Hindi siya katulad nitong kay Micromatic. Yung kanyang idle is nasa 200 watts tapos pag nag-spike, pumapalo ng 1,200 watts. Pero dito, halos consistent lang siya, nasa 200 average yung wattage para dito sa kanyang software, which is dapat 500. Then, yung kanyang high heat, which is 2,200 ulit. Tingnan natin kung ilan yung lalabas. Kumukulo na yung tubig natin. So, high heat niya is nasa 994, almost 1,000. So,
So yung mga ano niya, yung high power niya is pumapalo talaga ng 1000 watts. So yung hotpot natin, yan o, imbis na 2,200, 1,000, halos 1,000 watts lang yung power output nitong ating Kanazawa, sorry. Then sa hotpot natin, which is 1,800 watts dito sa ating display, pero yung ating power output is nasa 1,000 lang din. So sabi ko na yung power output talaga dito is nasa 1,000 watts. Yun yung maximum na output niya is 1,000 watts. Then yung ating cooking porridge. Yan. So dito 1,600 watts. Pero dito nasa 990. So halos average talaga is nasa 1,000 watts yung power output ng ating Kanazawa na induction cooker. Then yung ating stir fry. Yan, stir fry. So, sa stir fry natin, so ganun din, nasa 1,000 watts talaga yung kanyang power output. So, 100 watts yung kanyang power output. So gagawin natin, bababa natin siya sa pinakamababa, which is yung 80. So tingnan natin ano yung power output nito. Naka 80 na siya pero 1,000 watts pa rin yung power output niya. Mababa na to. Yun o. So 80 na dito pero 1,000 yung output pa rin. So ilipat natin siya sa soup. So from 1,600, di pala siya pwede. Ibaba. Tingin ko sa boil water siguro ang pwede. Tingnan natin kung saan siya pwedeng ilipat. Ibaba. Wala. Ito. Yung hot pot, pwede nating babaan. So, tingnan natin sa 120. 120 watts. Kung ano yung lalabas. Yun o. So, 200 watts talaga. 200 watts yung spike niya. Yun o. 200 watts. Dito, 120 watts. Ito yung pinakamababa ng hot pot. Then, yung ating power output is nasa 1,700 o 1,180 watts average. So, may spike siya na 232. So, hindi siya 120. So, nag-average siya ng 180. Sakto niya lang pinapakulo yung tubig. So, mini-maintain niya lang yung boiling water. Ayan, tingnan nyo. Hindi talaga siya kulong-kulo. So, hot pot lang talaga siya. No? Para hindi siya lumamig. Saktong mapapainit niya. Yan. So, based dito sa nakita natin ng mga power output o wattage, nakita natin bawat settings ng ating mga induction cooker, mako-compute natin yung konsumo natin ng kuryente sa loob ng isang araw o isang buwan. Depende kasi kung ilang oras natin ginagamit itong ating induction per settings. For example, kung lagi lang tayo nagluluto o naka stir fry dito, for example stir fry o yung boiling water, so yun yung pinaka mataas niya na wattage. Dito is nasa 1,000, almost 1,500. Dito naman halos naka-fix lang siya sa 1,000 watts. So kung pagkukumparin ko yung dalawa, mas matipid itong kay kay Kanazawa. Kasi nga yung power output nito is nasa 1,000 lang. Pero itong kay Micromatic is nasa 1,500. Yun yung maximum na power na kaya nitong ating Micromatic. Ito naman is 1,000 yung kanyang power output maximum nitong ating Kanazawa. So yun lang guys para sa video ito. So kung may mga tanong kayo, please comment lang doon sa baba. And thank you guys for watching. Until the next video.